Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol kay dating Speaker Romualdez. Ito, wala si Romualdez sa session ngayon. Nakatakas na ba sila? Ito ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos mapansing hindi umano sumipot si former House Speaker Martin Romualdez sa session ngayong araw sa gitna ng mga aligasyong kinakaharap kaugnay sa kanyang pagkakadawit sa mga maanomalyang flood control projects. Okay, so pasalamat tayo kay Congressman Barsaga na nag-inform sa atin. So, bakit wala siya doon sa session? Normal na yan sa mga normal na sa mga kongresista, maraming mga nag-absent kahit sa senador. Malala ko, Manny Pacquiao noon. Ang daming absent sa Senado. So, normal. Tsaka, ano pa bang gana niyang mag-attend? Hindi na siyang speaker. Ordinary na lang siya. Wala na siyang kahit deputy, wala na eh. Diba? Ordinary congressman na lang siya. Who would imagine na darating tayo sa punto na ang pinakamapangyarihang politiko sa bansa, more powerful than the president according to Barsaga, dahil takot daw ang presidente sa Speaker of the House. Yung, yung mga unprogrammed expenses. Grabing paglobo. Ngayong Marcos administration, i-compare mo nung Duterte administration, halos na times 10 ang paglobo ng unprogrammed funds. Yan yung sources ng corruption. Kasi kung ano-ano na lang ang ipapasok ng mga programa dyan, unprogram, walang pundo. Mamaya maghanap na ng pundo kung saan-saan. Kaya nga nagalaw o kuha nila ang PhilHealth. 90 billion ang gikuha. Ano pa? GSIS, PDIC, maraming kinuha para mapunduhan ang kanilang mga unprogram. Ngayon, tanong, sino ba ang dapat mag-approve bago ma-release yung unprogrammed funds na nahanapan na ng pundo? Presidente pa rin. Kaya hindi pwedeng sabihin ng presidente, bakit tayo nagkaganito? Bakit tayo nagkaganito? Tanongin nyo sa sarili nyo, Mr. President. Bakit tayo nagkaganito? Kayo ang leader tapos tatanungin nyo pa, bakit tayo nagkaganito? So, ayan, very powerful. Ngayon, ordinary congressman na lang siya. Kaya magbasa lang ko sa mga comments Animari, aninyon, sureness, pinatakas na sa pinsan para di makapagkanta. Yung stop na din ang investigasyon sa HOR sa flood control, alarms na. O nga, bigla silang huminto. Tapos gusto pa ng mga sa HOR na pati ang Blue Ribbon, ipa-stop din nila. May sinasabi na joint resolution daw. House and Senate para i-stop na ang mga investigasyon. Kasi daw, nandyan na yung ICI. Ano yan? Hilo? Mabuti na lang at may paninindigan itong si Senator Lacson na hindi pwede. Tuloy namin. Total, hindi naman mag-conflict, mag-tulungan pa nga kung ano ang mga findings namin, ano ang mga ebidensya namin, isasubmit namin sa ICI. Correct! Nandyan, 2 PMAR, Mayor Magalong, lead investigator sa ICI. Senator Lacson, sa rin nangunguna. Nag-uusap daw yung dalawa na yan. Nako, patay sila sa tandem ng Lacson at Magalong. Pa-stop ninyo? No way. Tuloy-tuloy.
Ano pa? Napwar Anyahor, pinatakas ni pinsan. Onet Velasquez, hindi atin yan. Booking na sila. Dalawa ng kaibigan niya. Baka makita sila ng mga tao. Madali sila. Saldico, grabe. Puro Saldico ang binabanatan ngayon. Kanina, binulgar na siya. Siniwalat na siya ni Engineer Henry Alcantara, ang dating district engineer ng 1st District, Bulacan. Talagang nakipag-ugnayan daw si Saldico kay Alcantara at doon. Buhos, ilang bang bilyon yun? 35 billion lahat ata ang naibuhos. Mamaya-maya, lumulubo ng mga project sa Bulacan. Kailangan nilang mag-expand. Kaya napunta sa Tarlac, Pampanga, mamaya napunta na rin sa Mindoro. Ano ngayon? May picture kanina si Saldico na naipost. Doon akong totoo. Naka-brace na siya. Ala Gloria Macapagal Arroyo na siya dito. Nakaganyan siya. May brace. Kailang mukha niya. Maliw, parang hindi naman siya duman sa pagkasakit. Parang pamas actor lang yung brace dito. Tapos, mabilis ang NBI. Salot. Director Santiago, pwede ba huwag mo na kayo mag-risa, aalis dyan. Although, irrevocable resignation yung kay Director Santiago ng NBI. Sabi niya, hindi siya alis hanggat walang kapalit. Wala namang matinong ipalit. Kaya ngayon, dahil sa mabilis na aksyon ng NBI, recommend na sampahan ng kaso, mga politiko, Jingo Estrada, Villanueva, Saldico, at dating congressman plus si Alcantara at iba pa. Yan! Sampulan natin. Sampahan ng kaso. Kailang, iba ang pagsampa ng kaso. Iba yung mapatunayan sa korte. Kasi kung mahina ang ebidensya, wala rin. So yung basihan lang sa pagsasampa, yung testimony lang ni Alcantara, mahina. Ang hintay natin sa Huwebes, yung testimony ng dating DPWH Yusek Bernardo. Kung magtugma ang sasabihin ni Yusek Bernardo at ni Alcantara, delikado na sila. Pag hindi, wala. Palpak na kaso yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. So, nako karon diri sa area ni Bay Makabulig kay mag-abono mi sa iyang kape nga nag-isa na kabulan. So, mag-abono sila og complete og urea. Ang ilang ibutang. Duha pa kabangag kay isa pa mang kabulan. So, duha ka bangag kay isa pa mang kabulan. Ilang abonuhan ng kape. So, mo ni ang kape ni Bay Makabulig 1,800 ni kapunuan. So, tag 25 ang isa ka punuan ani. So, 29 ka pamilya ang nakatanom sa kape. Tag 25 ang isa, so nikabat og 14,550. So, human naman og abono, so mag-spray na po sila.
So salamat kay sa Ginoo o sa nag-sponsor ani nga kape nga nakapananom ra gyud mi og iyahan ni Bai Makabulig. Salamat.